Number one, what is your name and where do you teach? I'm Nicole E. Manalansan and I teach here in Bataan Peninsula State University, Dinalupihan Campus as a kindergarten teacher. Number two, who are your students and when did you start teaching? Who are my students? Hindi ko siya mabibigay directly because it's confidential. But I handle 20 pupils. 20 pupils ang hawak ko sa kindergarten. And when did you start teaching? I started 2023, August 2023. Thank you po. Next, who became your inspiration to choose early childhood education or what is your motivation in overall? Actually, hindi ako early childhood teacher, but why I choose early childhood, ayun yung opportunity na kumbaga na-open sa akin. That's why nag-align ako. Nag-align ako ng, general education, BEd, but I aligned as an early childhood teacher. Para nun, kumbaga, makapag-serve din sa mga bata. What are the common problems you deal with on a daily basis and how do you handle it? Common problem sa isang early childhood, sa classroom setting, when it comes to early childhood, commonly yung attitudes, behavior ng mga bata kasi different behaviors ang meron ang mga bata. Tapos, yung yung attention span, isa rin yun sa problema ng mga bata. Tapos, attention span, yung behavior nila, yung differences ng bawat isa, how did I handle it? Kailangan kasi as a kindergarten teacher, kumbaga full of energy kayo, hindi kayo mahiyain, kailangan yung mga bata, nakikita kayo as a role model, kailangan yung energy nasa inyo. Tapos, kumbaga, once na teacher ka, kailangan hindi lang nakafocus yung sarili mo hindi ka lang nakafocus sa sarili mo. Kailangan kilala mo yung mga pupils mo para nun, kumbaga, ma-assess mo yung behavior nila. Kumbaga, magkakaroon kayo ng relationship, magiging strong yung relationship nyo. Kumbaga, magiging madali mong mai-handle yung mga bata once na kilala mo sila. Hindi kasi tama lang na, pumapasok yung mga batang yan inside the classroom, kasi hindi nyo sila kilala. Unang-una, once na nag-start yung school year, kailangan kilala nyo yung mga, kumbaga, step by step, nakikilala nyo yung bawat bata. Kasi dun yung makikita, sabi ko nga, iba-iba yung behavior nila ng bawat bata na yan. So, kailangan aware kayo dun. Sino ba yung mabait? Sino ba yung kailangan ng mas attention? Ganun nyo siya ma-handle. So, dun papasok yung mga strategies na sa tingin nyo makakatulong dun sa bata. For example, may batang tahimik. Paano nyo madidevelop socialization ng bata? Ang isang strategy na ginagawa ko, for example, may bata akong madaldal, though hindi naman ganun kadaldal, pero tong batang to is tahimik siya, isasama ko siya dun, or i-prepare ko siya dun. Ganun na ang mangyayari. So, isang strategy yun. Kumbaga, isang problema kasi yun usually sa early childhood, yung pagiging mahiyain ng mga bata. Sa early childhood kasi kailangan nyo i-build yung socialization ng mga bata. Kaya dapat after school year, yung batang mahiyain na to, dapat kahit paano nyo naturuan nyo na siya kung paano makipag-socialize, kahit konti. Kahit konti dun sa mga kaklase nila. Hindi yung matatapos yung school year na nandyan lang siya sa side. Na kumbaga hindi pa rin siya aware sa mga paligid niya. So isang strategy yon na ginagawa ko na common problem din inside the classroom setting ng kindergarten. Communication skills kasi kapag yung bata, kailangan kasi as a teacher, marunong din kayo makipag-communicate sa mga bata. Hindi yan matututo yung bata
ikaw mismo na teacher, hindi mo alam kung paano makipag-communicate. Di ba lagi naman sinasabi na kailangan alam mo muna sa sarili mo, for example, yung word socialization, yung pakikipag-communicate, alam mo, kumbaga, para nun mas madali mong matransfer sa mga bata, yung mga ganong mga skills. Tapos, kailangan kasi, kumbaga, aware kayo sa kakayahan nyo, para nun, kumbaga, yung mga bata, kasi nga sabi, role model kayo lalong-lalo na sa kinder ha, lalong-lalo na sa kinder, once na nakita nila kayo kung ano tinayo nyo dyan, kung ano yung ginagawa nyo dyan, gagayahin at gagayahin nila kayo. Kaya dapat sa bawat kilos nyo, aware kayo, kasi nga, ginagaya yun ng mga bata. Sa differences nila, pumapasok ngayon kasi may tinatawag na mainstreaming na, kung saan yung mga bata, yung mga batang may special needs, napapasok na sila sa normal classroom setting. Na, di ba may mga batang may special needs na dapat sa SPED class lang sila. Pero kasi ngayon, sa isang classroom, pwedeng magtanggap ng isa or dalawa. Depende sa case ng bata. So for example, may mga ganong instances na nangyayari. Like for example, last year, nakahawak ko dalawa. Autism tsaka ADHD. Though yung autism ko, na-therapy na siya. So, hindi na siya ganon kahirap i-handle. Pero yung ADHD ko, talaga nagwawala siya dahil hindi pa na-therapy. Ang ginagawa ko lang nun, since wala din akong enough knowledge kung paano mag-handle ng mga ganong batang may special needs, ginawa ko, nag-search ako, paano ko ba, once na nag-tantrum siya, paano ko ba mapapakalma yung batang to. Ganun lang. Ginagawa ko lang, nagsa-search ako ng mga information sa internet para nun, na makatulong din ako dun sa bata since hindi pa siya nata-therapy that time. Now, which is, okay naman siya kasi parang ilang months na nasabi ko sa nanay na kailangan ng i-therapy yung bata. Nga, nakikita namin talagang nasa classroom. Parang kung ano yung na-search ko, na sinabi na may mga times na wag daw papansinin kasi parang nagpapapansin, mga ganun. Yung mga ilang na na-search ko, kung paano i-handle yung batang yun once sa may tantrums. Same doon sa sinabi ng therapist ng bata. So, importante na once na, for example, sa mga differences na ganun, for example, sa special needs na lang, dapat aware din kayo kahit na wala kayong enough trainings, nandiyan naman si internet para maging guide nyo din if ever may mga ganong instances. May sa mga differences kasi di lang naman doon. For example, may mga bata kasi na hindi naman lahat ng level ng nila, di ba? Hindi naman lahat yan matalino. Di naman lahat yan nakakasabay. Parang as a teacher daw, doon makikita yung kagalingan nyo once na yung batang hindi nakakasunod, napasunod nyo siya. Yung alam niyo yung batang na nahuhuli sa klase. Kasi mas kailangan nila ng focus compare mo doon sa batang alam niyong may alam na. So ayun, isa din yun sa mga differences sa mga bata na hindi lahat yan. Meron at merong isang bata na maliligaw na talagang maiiwan at maiiwan siya. Parang doon matitest yung kagalingan nyo as early childhood teacher kapag kayong batang yon pagkatapos ng school year napatuto nyo siya. Kahit lang, kahit hindi naman as in napasabay nyo siya sa magagaling. But, nakita ng mga magulang na kahit konti, merong development. Parang as a teacher kasi, as an early childhood teacher, parang ang magiging reward nyo na, parang pinaka-reward nyo na sa sarili nyo, yung makita nyong matututo yung bata. Dahil sa hawak nyo, maririnig nyo yung feedback ng mga nanay, based dun sa naging performance nyo for the whole school year. Ayun, parang ayun na yung pinaka-reward nyo once na talagang sinapuso nyo yung pagiging early childhood teacher. What tips can you tell us as an aspiring early childhood teacher? As an aspiring early childhood teacher, more patience. Lagi niyong naririnig yan na more patience, lalong-lalo na sa bata. Tapos sabi ko nga sa inyo, sabi kasi, once ang kindergarten teacher ka, best instructional materials daw is sarili nyo. Oo. Okay? Visual aids, yun, instructional materials, yung sarili nyo. Hindi yung papasok kayo, for example, okay, ganda-gandahan kayo, pogi kayo, ganyan kayo sa inside the classroom. Yung aware lang kayo sa sarili nyo. Okay? Hindi everyday na sarili nyo lang yung iniisip nyo. Kailangan nyo rin isipin yung mga batang hawak nyo.
Hindi kayo pumapasok para sa sarili nyo, pumapasok kayo para sa mga batang hawak nyo. Kasi ang goal nyo is matuto sila. Hindi yung goal nyo na kayo, no, kailangan ganito ko, maganda ko, ganyan. Okay? Siguro bonus points na yon na, ayan na, okay, maayos kayo. Pero mas maganda, nababalance nyo siya. Diba? Best instructional materials kayo, tapos magaling kayo sa klase, magaling kayo magturo. Ayun yung best way. Then sabi ko nga, kailangan aware kayo sa mga estudyante nyo. Aware kayo sa mga pupils nyo. Hindi lang kayo aware sa sarili nyo. Dapat kilala nyo sila isa-isa. Alam nyo kung ano yung kahinaan nila. Alam nyo kung sino yung magaling. Kung sino yung kailangan ng mas tulong, ng higit na tulong. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, at the end of the school year, once na nakita nyo okay na yan, narinig nyo feedback ng mga magulang, na ang galing yung guro, diba? Ang galing yung teacher. Ayun na yung yung pinakamasarap sa feeling as a teacher.